Emosyonal na naglabas ng matinding babala ang online seller at content creator na si Lovely Abella, matapos niyang ibunyag na siya mismo ay naging biktima umano ng mga scammer na gumagamit ng kanyang pangalan, larawan, at mga video upang makapanloko ng mga mamimili online. Sa kanyang social media post, ikinwento ni Lovely na matagal na umanong ginagamit ng mga scammer ang kanyang pagkakakilanlan upang magmukhang lehitimong online seller. Dahil dito, marami umano ang nalilinlang at nag-aakalang siya mismo ang nasa likod ng mga naturang transaksyon. Ayon kay Lovely, ni-record umano ng mga scammer ang kanyang mga video at ina-upload ang mga ito sa sarili nilang Facebook pages. Hindi lamang iyon, ginagaya rin umano nila ang pangalan ng kanyang page sa pamamagitan ng bahagyang pagbabago ng spelling o pagkakaayos ng mga salita upang magmukhang opisyal. Nilinaw rin niya na ang tanging lehitimo at verified na Facebook page niya ay Lovely Manalo Jewelry Bentley's online shop. Dagdag pa niya, ginagaya rin umano ng mga scammer ang mga post na makikita sa kanyang page upang lalong magmukhang totoo ang kanilang mga account. Isa pa sa kanyang ibinahagi ay ang umano'y pananakot ng mga scammer sa mga customer na nagiging bogus buyer. Binanggit din niya ang kanyang alegasyon na mayroon umanong kasabwat ang mga ito sa isang courier, bagamat wala siyang ibinahaging karagdagang detalye tungkol dito. Ayon pa kay Lovely, gumagamit umano ang mga scammer ng Artificial Intelligence, AI, upang baguhin ang kanyang mga larawan at video at magpakita ng mga produktong may napakababang presyo. Sinabi rin niyang isa sa mga pagkakaiba ng kanilang lehitimong negosyo ay ang paraan ng pagbabayad. Aniya, ang kanilang online shop ay walang cash on delivery at tumatanggap lamang ng bayad sa pamamagitan ng kanilang BDO business account. Samantala, ang mga scammer umano ay nag-aalok ng COD at nagpapakita pa ng iba't ibang certificate upang magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Sa kabila ng kanyang nararanasang sitwasyon, sinabi ni Lovely na ipinauubaya niya sa Diyos ang lahat. Bagamat sinabi niyang mayroon na siyang impormasyon tungkol sa umano'y lokasyon ng mga sangkot, ipinahayag niyang ipinagdarasal pa niya ang tamang legal na hakbang na kanyang gagawin. Masakit din aniya para sa kanya na maraming nabibiktima, lalo na ang mga nakatatanda na nais lamang bumili ng abot kayang alahas ngunit nauuwi sa panlilinlang. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Lovely sa mga nasa likod ng umano'y scam na tigilan na ang kanilang ginagawa at magkaroon ng takot sa Diyos. Hinikayat din niya ang mga ito na maghanap ng marangal na kabuhayan sa halip na kumita sa panloloko at paggamit ng pagkakakilanlan ng ibang tao. Sa hiwalay na bahagi ng kanyang post, nagpasalamat si Lovely sa lahat ng mga taong tumutulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit upang matigil ang umano'y operasyon ng mga scammer at ang paggamit sa kanyang identidad. Sa huli, ibinahagi rin niya na sinisimulan na ang investigasyon kaugnay ng insidente.